Ngayong gabi sa Reunions, ang istorya ng isang batang binansagang unknown boy. Ultimo kasi pangalan o pinagmulan niya. Hindi niya kayang isulat o sabihin. Ang findings namin may pagka-autistic siya dahil hindi siya makapag-relay, restless siya, hindi kasi siya makapagsalita, hindi siya makapagbigay ng information about himself. At sa pagdulog sa aming programa ng isang nangungulilang ina, Siyempre, 4 kami, naging 3. Diba? Tapos, pagkakain mo, siyempre, andun yung pagtututbrush. Siya magtututbrush ako, naalala ko na naman. malutas na kaya ang misteryo sa kanyang pagkatao. Ipinagkait ng kapalaran kay Christopher ang pagkakaroon ng mga magulang. Hindi na nga niya nakilala ang kanyang tunay na ama. Inabando na pa siya ng kanyang ina. Hindi ko po kasi nakita yung tatay ko since birth po. Eh, gusto ko lang po sana makilala siya. Ang 2 dekada niyang pangungulila, magtatapos na. Pwede po akong magtanong, kilala niyo po ba si Rudy Tañalas? Kayo po ba? Ikaw ba si Christopher? Opo. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Tunghayan natin ang mga istoryang magpapaiyak, magpapangiti at magpapalukso ng ating dugo. Ito ang Reunions. Pangalan ang pinaka-importanting pagkakakilanlan ng isang nilalang. Pero papaano kung siya mismo walang kakayahan na banggitin ang kanyang pangalan? Tunghayan po natin ang kwento ng isang batang pinangalanang unknown boy. Pangalan, ito ang kalimitang basihan ng mga institusyon para maibalik sa kanilang mga kamag-anak ang mga nawawalang tao na nasa kanilang kustudiya. Pero paano mo hahanapin ang pamilya ng isang batang walang kakayahang bigkasin ang sarili niyang pangalan? Kaya't ang batang ito binansagan na lamang sa alias na unknown boy. Napulot daw ng isang concerned citizen si unknown boy sa Alaminos, Laguna. Ilang araw din daw nitong kinupkop ang bata bago tuluyang ini-refer sa DSWD Region 4A sa Alabang. Hanggang i-turn over ng DSWD si unknown boy sa pangangalaga ng Jose Fabella Center o JFC sa Mandaluyong noong November 6, 2009. Anong tinun over siya, sabi nung concerned citizen, untidy siya. So, lakad lang siya, dahil hindi niya alam yung kanyang patutunguhan. Then, nung dinala naman siya dito sa amin, naayos na naman siya kasi may tumuproof nga sa kanya. Isang special child daw si unknown boy. Ang findings namin may pagka-autistic siya. Dahil hindi siya makapag-relay, restless siya, hindi kasi siya makapagsalita, hindi siya makapagbigay ng information about himself. Pero hindi raw kailangan ng mga salita para ihayag ang pangungulila niya sa kanyang pamilya. Sinasabi namin sa kanya na gusto mo nang umuwi. Pag sinasabi namin sa kanya yun nga, namumula na yung mga mata niya, ibig sabihin talagang nafe-feel niya na talaga na gusto niya makasama yung pamilya niya. Kung sino man po nakakakilala sa kanya, nakipag-ugnayan lang po sa Jose Fabella Center. Bukod sa pagkakaroon ng autism, may kalyo rin sa magkabilang palad ang bata at sungki ang ngipin sa harap. Matapos ang aming interview sa JFC, agad kaming bumalik sa aming opisina para simulan ang aming misyon. Abala nung mga oras na yon ang aming staff sa pagtanggap ng mga taong naghahanap ng kaanak.
Katulad ng isang nangungulilang inang hinahanap ang kanyang nawawalang anak. Ang dala niyang larawan, may hawig kay unknown boy. Ang ginang na ito na nga kaya ang sasagot sa misteryo ng pagkatao ni unknown boy. Kasabay ng aming pag-asikaso sa kaso ni unknown boy, isang balisang ginang ang lumapit sa aming tanggapan. Isang buwan na raw nawawala ang kanyang anak. At sa pamamagitan ng bit-bit niyang litrato ng nawawala niyang anak, isang misteryo ang nakatakda naming matuldukan. Sa pakikipag-usap namin kay Marilu, nalaman namin na isang buwan nang nawawala ang kanyang 11 anyos na anak. Ang pangalan ng bata, Daniel. Agad kaming kinutuban, maliban kasi sa may autism ang kanyang anak. Malaki rin ang pagkakahawig nito kay unknown boy ng Josefa Bella Center. Sa laysay ni Marilu, madaling araw ng October 25, 2009 nung umalis si Daniel sa kanilang bahay. Mga 5:30 siguro, medyo madilim pa siya eh. Nag-bike, lumabas. Sabi ko, hindi ka pa nag-aalmusal ah. Hindi ka pa, saan ka pupunta? Nakasombrero siya, pambahay. Yung pinatulog niyang yun. Pumasok, dumiretso siya doon sa damitan niya. Nagpantalon. Tapos lumapit siya sa akin, pinasusuot niya. Di tinulungan ko. Bakit saan ka pupunta? Ba't nagbihis ka pa? Sabi ko ganon. Hindi naman siya sasagot sa iyo eh. Ginawa niya, nagbabay sa kahinilay pinto namin. Mami, sabon. Ha? Broken family daw ang kinalakang pamilya ni Daniel. Sa 3 anak ni Marilu, tanging si Daniel lamang ang naiwan sa kanyang poder. Kaya't para raw siyang pinagsukluban ng langit at lupa noong nawala ang kanyang bunso. Ang lola naman ni Daniel na si Aling Soledad, daig pa raw ang may insomnia sa tuwing naiisip ang kanyang apo. Gabi-gabi hindi ako makakatulog yan. Kahit na yung batang yun nananakit, nangungurot. Kung halimbawa meron hinihingi na hindi mo bigyan. Halimbawa, pupunta sa tindahan, magtututuro doon. Kung minsan, di ka naman lahat ng oras may pera ka, inaabot kong mangutang. Uuwi na yun. May autism daw si Daniel. Sa kabila nito, hindi ito naging hadlang sa pagkakaroon ni Marilu ng bagong pamilya. Lalo na't special child din daw ang anak ng kanyang kinakasama na si Jerry. Kakain kami. Siyempre, 4 kami, naging 3. Diba? Tapos, pagkakain mo, siyempre, andun yung pagtututbrush. Siya magtututbrush ako, naalala ko na naman. Tapos, pag matutulog na, kasi dito natutulog yun eh. Tumatabi sa akin, matutulog dito. Tapos, gaganyan yung hita ko. Malalambing sila eh. So, pagkatulog ng bubuhatin ko, natatabi ko na doon sa bago niyang kapatid. Kasi sila naman magkatabi. Kami naman nung mister ko. Yun, namimiss ko yun. Halos umaalingaw-ngaw daw ang saya sa buhay nila Marilu nung kapiling pa si Daniel. Pero ngayon, Dati maingay yung bahay namin, ngayon tahimik. Yung TV, lagi nang nililipat. Ngayon, wala na naglilipat. Yung rep, laging binubuksan, wala na nagbubukas. hindi na namin hinayaan pang humaba ang pangungulila ni Marilu sa kanyang anak. Mula Caloocan City, isinama namin si Marilu at ang kanyang pamilya sa JFC. Nais kasi naming siya mismo ang kumumpirma kung si unknown boy nga at si Daniel iisa. Inabutan namin si unknown boy na nakikipag-bonding sa staff ng JFC noong mga sandaling yon. Wala siyang kaide-ideya na malapit na siyang umuwi. Sakit, Daniel. Nay. Diyos ko, anak ko! Saan ka nagpunta? Ano nangyari sa'yo? Ba't iniwan mo si Kumpirmado, si unknown boy nga ang nawawalang anak ni Marilu na si Daniel. Si nanay, oh, bless. Bless.
Papa. Bless, Papa. Very good. Salamat po. Ang stepbrother ni Daniel na si Jeremy, hindi man mabigkas ang kanyang nais sabihin, halata sa kanyang mga kilos ang labis na tuwa sa pagkikita nila ni Daniel. Apir. Very good. Thank you so much. Thank you. Thank you po. Pupunta pala sa Jollibee. Pinagdadasal ko na sana, regalo na sa akin ni Lord na makita ko lang siya. Salamat po, Diyos ko. Espesyal ang kailangang pagkalinga sa mga batang may autism katulad ni Daniel. Iba yung atensyon at pagmamahal ang dapat ilaan sa kanila upang maramdaman nila na sa kabila ng kanilang kapansanan, nariyan ang kanilang pamilya na handa silang alalayan at gabayan. Daig pa raw niya ang isang bolang pinagpapasapasahan. Wala na nga kasi siyang ama, iniwan pa siya ng kanyang inang si Elsa. Para po kay Isagani Vera at saka kay Rudy Tañalas, bakit hindi niyo ako hinahanap? Ngayong nalalapit na ang eleksyon, ang lahat ay naghahanda na para sa kauna-unahang automated election sa bansa. May kukwento ko sa'yo, pwede? Oo naman, pare! Pwede! Simula na po ang automation sa darating na 2010 election. Sa automation, bibilis ang bilangan, kaya lalong dapat nating bantayan. Nasa balota na mga pangalan ng kandidatong pagpipilian. Alamin na po natin ang automation, paano nga bang gagawin? Anong bagong instruction? May bilog na hugis itlog. May bilog na hugis itlog. Ang kailangan sa bilog ay simpleng-simple lang. Itiman, i-shade, loob ng bilog. Hanapin ang bilog sa tapat ng pangalan ng kandidatong napupusuan. Ang bilog sa tapat ng pangalan. Yan ang dapat nating markahan. Gets ko ba? Gets ko na? Gets na talaga! Computer magbabasa ng ating mga balota. Kung mali ang pagmarka, baka boto mo'y mabasura. Sayang! Balota mo'y alagaan, boto'y makapangyarihan. Huwag kusudin o dungisan upang tiyak na mabilang. Ang boto mo, makapangyarihan. Pumili tayo ng tuwid ng may paninindigan. May na leader na magsisilbi sa bayan. Yan ang kailangan ng bayan. Isang presidente, vice-presidente, Mga senador, pwede hanggang 12. Isang congressman at isang party list lang. Wag na dagdagan. isang mayor, may vice mayor at kung ilang kusel kailangan. Isang gobernador at kanyang vice at kung ilang bukal, pwede! Hanapin ang bilog sa tapat ng pangalan ng kandidatong napupusuan. Ang bilog sa tapat ng pangalan. Yan ang dapat nating markahan. May bilog na hugis itlog. May bilog na hugis itlog. Ang kailangan sa bilog ay simpleng-simple lang. Itiman, i-shape, loob ng bilog. Ang loob ng bilog na hugis itlog. Huwag bibilog ang loob, ang dapat itiman. Ang loob ng bilog na hugis itlog. Ow! Pakiwari ni Christopher, isa siyang ulilang lubos. Matagal na kasing wala siyang balita tungkol sa kanyang ina. Nananatili namang palaisipan para sa kanya ang katauhan ng kanyang ama. Ang napakaraming mga katanungan sa isipan ni Christopher. 2 dekada na niyang hinahanapan ng mga kasagutan. Humingi sana ako ng tawad sa'yo eh. Tama na po. Tito, matagal na po talaga kitang pinatawad noon pa man.
Takot man ang nangingibabaw sa nooy 20 taong gulang na si Christopher, lakas loob pa rin niyang hinarap ang taong umano'y minsang nagmaltrato sa kanya, ang kanyang tiyo primo. Yung birth certificate mo, dala mo ba? Dinala ko po to, yung birth certificate ko, para nga po. Papakita ko rin po sa inyo. Meron sana ako ipagtatapat sa iyo eh. Hindi isa Berang ama mo. Ang tunay mong ama, si Rudy Tañalas. Sa nabunyag na katotohanan, tila ba lalong gumulo ang isipan ni Christopher. Gayunpaman, nabuo ang kanyang hangaring tuklasin ang misteryo ng kanyang pagkatao. Tatlong taon na ang nakalilipas mula nung unang nalaman ni Christopher ang tunay na pangalan ng kanyang ama. Hindi ko po kasi nakita yung tatay ko since birth po. Gusto ko lang po sana makilala siya. Daig pa raw niya ang isang bolang pinagpapasapasahan. Wala na nga kasi siyang ama, iniwan pa siya ng kanyang inang si Elsa. Kaya't si Christopher sa iba't ibang mga kamag-anak tumira. Nung maliit pa po ako, lola ko po yung nagtumayong magulang ko. Tapos, syempre, matanda na rin po kasi siya. So, ibinilin po ako niya sa tiyuhin ko. Taong 1991 pa raw huling nakita ni Christopher ang kanyang ina. Nung araw na iwan siya nito sa kanyang tiyo primo sa Gumaca, Quezon. Ayun, hindi po maganda yung naging relasyon namin sa tito ko. Dumating po sa point na nananakit po siya. Dumating ang puntong sumabog na ang kinikimkim na sama ng loob ni Christopher sa kanyang tiyuhin. Kaya taong 2002, nag-alsabalutan ang binata. Sa loob ng 2 taong pagsusolo flight niya, binuhay niya ang kanyang sarili sa pag-extra-extra sa palengke hanggang nakilala niya ang mga taong bumago sa takbo ng kanyang buhay. Ang pamilya Cortez. Kinukup po nila ako, pinag-aral po nila ako hanggang makatapos ng high school. Ngayon, sa Kalumpit, Bulacan nakatira si Christopher, kasama ang pamilyang kumupkup sa kanya. Estranghero man ang binata sa pamilya Cortez, kadugo ang turing nila sa kanya. Marunong siya talaga, matalino. At marami siyang gustong matuklasan pa. Isa nga yung personal niyang buhay, gusto niyang maayos yun. Abot kamay ng araw ni Christopher ang kanyang mga pangarap. Maliban kasi sa pagkakaroon ng disenteng kita sa kanyang pagpa-part-time job, 2 taon na lang, matatanggap na niya ang kanyang college diploma. Pero sa kabila ng maayos na pamumuhay, may puwang pa rin sa kanyang puso. Parang pag nakikita ko yung ibang pamilya na masaya, tapos magkakasama sila, parang sabi, wow, nakakaingit naman sila. Bakit kaya ako parang ganun? Sa puntong ito, si Christopher makikiamot na lamang ng gabay at suporta sa mga taong malapit sa kanya. Marami po kasi akong tinatawag na tatay, kahit barkada ko po. Tawag ko sa kanila, daddy, mami, kahit mga barkada, makasing edad ko lang. Ayun, parang sila yung mga nag-guide sa akin, mga magulang ng barkada ko. Sila yung tinatawag kong nanay, tatay. Tapos po, lalo na po yung po sa akin ngayon. Palaisipan para kay Christopher ang dahilan ng pagkabuwag ng kanyang pamilya. Kaya ngayon, nais niyang matuklasan ang katotohanan sa likod ng kanyang pagkaulila sa tunay niyang ama. Para po kay Isagani Vera at saka kay Rudy Tañalas, bakit hindi niyo ako hinahanap? Sa pakikipag-usap namin kay Christopher, nalaman naming Rudy Tañalas ang pangalan ng kanyang tunay na ama. Tubong Sipokot, Camarines Sur ito at posibleng nasa isang lugar na kung tawagin, Bicol Sanitarium. Ora mismo, agad na sinaliksik ng aming team ang mga impormasyong ito tungkol sa ama ni Christopher. So, sinerch natin sa net yung Bicol Sanitarium para nagbakasakali lang na barangay ba yun sa Bicol or kung ano man. Na pag-alaman, nakita doon sa site na isa siyang hospital. So, tumawag sa hospital, may staff na nakasagot. Tama naman na meron silang kamag-anak na Rudy Tañalas na nasa Barangay Larap. Barangay Larap po. Malapit po ba yan sa inyo?
Barangay Larap, Panganiban po. Kasi yung Panganiban na sa Camarines Norte na po. So yung Barangay Larap, Panganiban, Camarines Norte. Opo. Dali-dali naming sinadya ang Barangay Larap sa Panganiban, Camarines Norte. Makalipas ang 8 oras na biyahe, narating na rin namin ang nasabing bayan. Magandang umaga po. Tatanong lang po sana namin kung saan po dito yung Barangay Larap. Doon pa po yun sa ano. Saan po? Magdiretso po kayo dyan, tapos kakanan kayo, Opo. tapos kakanan ulit. Opo. Diretso na yan ang Larap. Malayo pa po. Malayo pa. Sige po. Mga 7 to 8 kilometers. Pagdating sa barangay hall, wala kaming inabutang tao dahil tiyempong break time nung mga oras na yon. Pero maya-maya lang. Magandang tanghali po. Nay, opo, taga GMA po kami. Tatanong lang po namin kung... tatanong lang po sana namin kung taga barangay po ba kayo? Opo. Opo, may kilala po ba kayong Rudy Tanyalas? Mayroon po. Taga saan po Tanyalas. siya? Doon sa dulo. Mabilis kaming sinamahan ng barangay staff patungo sa bahay ng isang nagngangalang Rudy Tanyalas. Sa kaliwa. Siya na kaya ang amang 2 dekada ng hinahanap-hanap ni Christopher. Natuntun namin ang address ng ina ni Christopher sa Mandaluyong. Pero sa kasamaang palad, walang makapagsabi sa amin kung nasaan na siya. Kaya't itinuon na lang namin ang aming atensyon sa paghahanap sa kanyang ama na nakita namin sa Bicol. At katulad ni Christopher, matindi rin ang kanyang pananabik na makita at makapiling ang kanyang anak. Mahigit 2 dekada nang naninirahan sa Panganiban, Camarines Norte si Rudy. At kasing lalim daw ng dagat ang pangungulila niya sa kanyang panganay na si Christopher. Kwento ni Rudy, maayos daw sana ang naging pagsasama nila ng ina ni Christopher na si Elsa. 2 taon kami nagsama, pagkatapos nung nangyari, gumawa naman siyang hindi ko nagustuhan. Ang tinutukoy ni Rudy, ang pagsama di umano ni Elsa sa ibang lalaki na nauwi sa hiwalayan nilang mag-asawa at pag-abandona niya sa kaisa-isa nilang anak na si Christopher. Hanggang nabalitaan na lamang daw ni Rudy na iniwan na rin ni Elsa ang anak nilang si Christopher sa isang kamag-anak. Iniwanan niya si Christopher ay wala pang 1 buwan yan. Wala pang 1 buwan. Iyak nga ako pag uwi ko doon. Hindi pinalagpas ni Rudy ang pagkakataong makuha ang anak, pero hindi ito pinahintulutan ng kanyang biyanan. Ay, sabi nga sa akin ng lulahi niya, ay hindi ko pwede ibigay sa iyo. At hindi ka naman ay niya nagsakripisyo kay Christopher. Kaya ang pagmamahal at pagkalinga na sana'y nakalaan para kay Christopher na ibigay ni Rudy sa kanyang bagong pamilya. Ngayon, sa awa kaya ata ng Panginoon Diyos na ako ay nakakuha ng katapat ko din, na magdadamay din sa akin. Awa ng Diyos yung asawa ko ngayon, yan ang dumadami sa akin. Nagtapat naman po siya sa akin na gano'n, may anak siya sa una. Di tinanggap ko rin yung ano yung anak niya. Ayos lang po na magkaiba kami ng nanay. Basta po magkita po kami. Kasi magkadugo na rin naman po kami. Mangingisda si Rudy sa tuwinang nalalagay daw sa alanganin ng kanyang buhay. Sumasagi sa kanyang isipan si Christopher. Nalulungkot din nga ako. Dahil halimbawa kako mamatay din ako at ang ilang kamatayan na lang dumating sa akin sa dagat. Hindi raw makasagap ng balita si Rudy tungkol kay Christopher, kaya't pakiramdam niya, pinagtataguan siya ng kanyang anak. Masakit sa loob. Hindi yata nakakakuan si Christopher, nakakaalala sa akin. Nasa kanya na lang yun. Pirmi ko siya naalala ang bata. Hanggat sa ngayon, naalala ko pa rin siya. Kahit hindi kami magkita, palagi ko siyang naalala.
Kinagabihan, sinundo namin si Christopher para isama sa Panganiban, Camarines Norte. Matapos magpahinga, nagdesisyon na kaming dalhin ang binata sa kanyang ama na si Rudy. Inabutan namin ang pamilya ni Rudy na pinapatay ang oras sa dalampasigan. Maya-maya pa. Pwede pong magtanong, kilala niyo po ba si Rudy Tañalas? Ako po. Kayo po ba? Ikaw ba si Christopher? Opo. Ano yun? Kumusta? Kumusta, Roy? Ayos lang po. Ha? Ayos lang po. Bakit? Kasi Ngayon po, ka lang, matagal na kita kumparahan doon sa Gubaka. Wala ka pa, di kita nakikita. wala po kasi akong konta kay Tio Poroy kasi sabi po ano daw. Sabi na, pinagmamatrato ka ni Probi. Ito nga po, ito yung iniwan niya sa akin. Ay, ba't hindi ka nag-uwi doon sa atin, sa Sur? Si Pukot? Hindi ko naman po alam eh. Tsaka... Hindi ba nga sabi raw nakabanding kayo pagpunta ron? Magpunta rin kayo doon? Ba't hindi ka na nagpunta rito sa akin? Naglayas na ako dun sa bahay. Ba't naglayas ka? Anong dahilan? Gawa nga po nun. Ha? Yung... namaltrato nga po ako. Ipinakilala na rin ni Rudy sa kanyang panganay ang kanyang bagong pamilya. Ay, mga kapatid mo, kalaro mo ng maliit pa yan. Maliit tamsik. Atin mo? Kasi po, ano? Mabuti. May asawa na po. Wala po kayo. Kala ko sobrang laki po. Basta ba? Mabuti lang kami. Lagi na nga kinikwenta sa amin ni Papa dati. Ay, ano ba? May nakita mo pa rin ako. Dalawang kamatayan ang dumating sa akin dito sa Panganiban. Pero awa ng Diyos ang inaalala ko ang Panginoon Diyos. Naglalaot din ako, ikaw palagi na sa isip ko. Kung napapano ka na. Hindi ko nga po alam na makikita ko ulit. Ano, maligaya ka na. Magkasama ko. Ha? Ako, nung malingunan lang kita, nakilala na agad kita, Christopher. Ito lang. At hindi ko mawawala sa mukha mo ang panaginip kong palagi. Kaya, Christopher, salamat nga sa Panginoon at nagkita pa rin tayo. 23 taon man ang dumaan na hindi magkapiling sina Mang Rudy at Christopher. May panahon pa para lubos na magkakilala ang mag-ama. May panahon pa para bumuo ng matamis na samahan. Narito po ang mga kaso ng mga nawawala na idinulog sa aming tanggapan. Si Vince Lanida, 10 years old, huling nakita sa Old Balara, Quezon City. Si Jeffrey Villente, huling nakita sa barangay Gumaok, San Jose del Monte, Bulacan. Si Agrifina Yamyamin, huling nakita sa Bacoor, Cavite. Si Ronel Bolso, 10 years old, huling nakita sa Mexico, Pampanga. Si Abel Galarpe, 19 years old, 5'2" ang taas, Kayumanggi at Balingkinitan, huling nakita sa Blumentritt, Manila. Si Juliana Ramos, 47 years old, may dimple, huling nakita taong 2005 pa sa San Mateo, Rizal. Si Norman Mokamad, 6 years old, huling nakita sa Bautista Street, Quiapo, Manila. Si Gloria Desuyo, huling nakita sa Bacon, Sorsogon. Para sa anumang impormasyon tungkol sa kanila o sa kanilang mga pamilya, makipag-ugnayan po sa aming tanggapan 982-7777 Local 3011 o mag-email sa reunions@gmanetwork.com.
Sa pagtatapos po ng episode na ito, umabot na sa 448 ang bilang ng mga nawawala na nahanap na po namin at naibalik sa kani-kanilang mga pamilya. Tsak kung patuloy ang pag-akyat ng bilang na yan, basta't patuloy din tayong magtutulungan. Magandang gabi, ako po si Jessica Soho. Kami pa rin ang inyong mga kaagapay sa puspusang paghahanap. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo. Dito lang sa programang naniniwalang hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga taong nawawalan ng miyembro ng pamilya. Because the search for missing loved ones ends with reunion.